Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, no, nag-aaral dito, violente yan eh, tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. 80 yung score niya, Dean, ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. Oo. I mean, walang sinisino mga tao. Wala akong hindi ko nga alam no na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang magi-stand out, no? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung in other words, uneventful, no? Unless na magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang malaking usapin sa loob ng College of Law, no? Wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is I'm not aware of any incident, no? Kasi kung meron man hong ganon at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, ay di yan huy makakarating yan sa Office of the Dean o di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? At magkakaroon kayo ng formal na pagdinig, no, para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise hindi na expel na po sana sa College of Law, hindi kaya al minimum na exclude from the College of Law or hindi na issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi ko talaga kapanipaniwala.